As a witness, si Matibag talagang very low credibility. Number one, asawa niya ang isa sa mga nag-endorso ng complaint sa House of Representatives. Asawa niya ay isang congresswoman. At dapat nag-kusa na lang siyang inhibit kasi it is a stain on the NBI na mag-witness pa siya dyan. Number two, wala naman siyang sinabi doon na testimony na blockbuster. Ha? Sabi, wala namang lalo na napapasama pa kasi yung incompetence niya nakikita. Noong unang salta pa lang, sinabi ni Attorney Biluan, you're a lawyer, are you not? Sabi niya, yes. So, what is Rule 130, Section 28? Sabi niya, can you please refresh my memory? Director Matibag, NBI Director ka, grabe ka naman. Memorize mo na yung Rules of Evidence, grabe ka. Pag ang asawa mo ay pinatawag sa kaso na ikaw ang akusado, hindi siya pwedeng magtestigo laban sa iyo. Yan ang rules of evidence dyan sa 130 Section 22. Except kung ihabla ka niya ng example annulment o legal separation. Yan po naman napaka-importanting rule ng evidence, hindi mo alam. Alam mo ito si Matibag. Ang tapang-tapang eh. Pero dapat ang tapang, may talino, Ricky. May talino. NBI Director, magkano ba sweldo dyan? Ha? Malaki sweldo dyan. Sabihin niya, itong threat national security concern ito, kaya ito violation ng Constitution, betrayal of public trust, sabi niya. Pero sinabi niya rin na yung pagplano mo na may ipapatay ka, that by itself is not a crime, sabi niya. Hindi mo naman kinaklaro talaga, Attorney Matibag eh. Pero klarong-klaro sa nakikinig na tinanong siya na may alam ka ba na hinire na assassin? Sabi niya, wala pa kami natutukoy kasi iniimbestigahan pa namin. Tapos, sinabi niya, may person of interest siya, na makakapagsabi sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala rin siyang sinasabi sa Senate Court na sino yung source niya. Kahit ibulong niya na lang kay Senator Escudero para malaman naman kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Si NBI Matibag, sinasite niya lang yan in matter of national security, ang threat sa presidente. Pero hindi niya sinasabi kung bakit matter of national security. Kasi usually, if you say national security, you're referring to a foreign country. Di ba? So, yung threat niya, sinasabi niya, violation ng Constitution without saying kung pasaan sa Constitution ang specific na act na itatahi niya doon sa grave threat. Yun nga ang kulang dyan sa prosecution eh. Yung storytelling alay nyo, kulang. Hindi nakokonek yung grave threat sa buhay ni BBM at ni First Lady doon sa culpable violation of the Constitution sa betrayal of public trust. Ay, ang sinasite naman ni na betrayal of public trust dahil daw BP Sara took an oath to enforce the law, implement the law. Ang layo naman yan, no? Ang layo naman yan, sir. Yun bang, kumbaga, non sequitur, it doesn't follow. So the witness has a very low credibility. Sinayang mo kasi director ka ng NBI, dapat credible ka. Hindi po ba nakatulong pa siya sa depensa? Paglagay ko, nakatulong pa siya sa depensa dahil low ang credibility niya eh. Tsaka nabaon na siya dun sa betrayal of public trust, Tsaka yung mga, ano ba yung statement gusto nila ilabas yung statement ni Luistro, i-mark sa testimony ni Matibag, yung statement ni Las Canas na nag-hire daw si BP ng assassin. Hindi naman affidavit yun dahil wala namang notarization, hindi naman na-subscribe sa fiscal. Etong si Congresswoman Luistro, pinipilit niya yun. Alam naman niya na hindi pwede yan. That is not only irrelevant, it's really hearsay. Kasi hindi naman yun personal knowledge si Matibag. Dapat i-present nyo din si Las Canas kung gusto nyo. Pero mag-affidavit muna siya.
Congresswoman Luistro used to be a fiscal, but see her bright mind as a fiscal is not showing in this case. Sayang, 8th day na ito. Pang ilang araw na ba ito? Pang-siyam na ngayon. Wala naman silang napoprove. Ang tanong doon na sinagot din na dati ng NBI agent, Opo. kayo ba ay may alam na kung sino ang assassin na hinaya ni BP Sara? Sabi naman nung attorney Lotok, wala po kaming alam. Even Matibag said, we have a person of interest, but he is not the assassin. As of now, wala pa kaming assassin. Baka naman 3 days from now, meron na siya. Ito pa Sa karamihan, ang pagkaintindi sa person of interest ay suspect. Ngayon, ang reference niya dito sa person of interest ay source of information niya. Sabi niya, we already have persons of interest na makakapagsabi sa amin kung sino yan. Di ba? So, hindi pa siya ready ngayon. Baka after a few days, nasabi niya dahil nag-iimbestiga sila, makukuha na nila kung sino talaga ang assassin. Pambira naman kayo Nagpa-file kayo ng grave threat as a culpable violation of the Constitution. Tapos hindi nyo naman ma-connect doon sa violation ng Constitution. Hindi nyo naman, sinasabi nyo naman na wala naman palang assassin na hinire. Kumbaga ay bugso ng damdamin lang yun sa galit. Diba? Sa galit ni BP Sara. Pag ako pinapatay nila, ipapatay ko rin sila. Again, it's some senators are saying, ma'am, na it's conditional. Yes, and also, bugso ng damdamin is a defense in grave threat. That's already in Israel versus people. I think Matibag also knows that because I saw something where he said na bugso ng damdamin is not grave threat. Noon pa yun, nung hindi niya alam kung kanino ba talaga siya papanig. Pero ngayon, halata na si NBI Director Matibag, hindi naman talaga independent na witness. Pumapanig talaga siya sa prosecution. Kasi, remember na ginagamit niya nga ang posisyon niya sa pag-intimidate ng Senator Judge Alan Peter Cayetano di ba? Itong si NBI Director Matibag ay hindi natin matatawag na independent witness. Yun ang kahinaan ng prosecution.